Good day everyone, good day mga partners. So in this video tutorial, ituturo ko po sa inyo kung paano natin gagamitin yung ating e-commerce website dito po sa WeProvide. So first of all, ang gagawin nyo po muna is pupunta kayo sa pinaka-website ng ating e-commerce, which is yung we-provideph.com. So yan po yung pinaka e-commerce website natin, and dito makikita nyo po yung mga content ng ating e-commerce website. Okay, so dito po makikita nyo sa taas, nandyan yung mga importanteng menus, no? Sa ating e-commerce, nandyan yung home, yung mga shop, no? So dito po pag kinlik nyo po yung isa dito, like for example yung Alta Essentials, okay, nandyan po yung mga products natin, like for example yung mga food supplements po natin. And then pag yung GLW Essentials naman po, nandiyan yung mga essential oil natin. And then pag gusto nyo i-share yung or makita yung buong products po ng ating shop, pwede nyo i-click yung all products. Okay, so nandiyan po yung lahat ng products ng ating business. So makikita nyo din dyan yung SRP ng bawat products natin. Okay, na pwede nyo i-share po sa mga friends nyo or mga kakilala nyo. Then of course yung our story. Ayan, so about WeProvide po yan. And then, pag click nyo po yung Become a Partner, ayan, so kapag member na po kayo ng WeProvide, okay, pag click nyo itong Partners Login, mapupunta po kayo dun sa pinaka-online dashboard or sa dashboard login link po, no, ng ating company. So, ayan, pag member ka, lalagay mo lang yung username mo and then yung password mo. Okay? So, ayan po yan. So, balik lang ako dun sa e-commerce website natin. And then, of course, may kita nyo dito sa taas yung push cart, yung cart mo pag nag-order ka, and then may icon dyan na i-click mo lang, okay, para mag-login ka. So ngayon, i-test natin paano ba mag-login dun sa e-commerce website mo. So dito po, ang gagawin mo lang, ilalagay mo lang yung icon na, i-hover mo lang yung mouse mo. Okay, kung mobile po kayo, pwede rin yang i-click lang, naka-mobile kayo. And then, ang i-click nyo po dyan is, kung member na kayo ng WeProvide, yung login, no? Hindi na po yung sign up. Okay, so yung sign up po, para lang sa mga hindi members. Okay, so para makita nyo lang po yung difference. Yung sign up po, dito po, kapag meron pong mga customer na directly pumunta po sa ating website, no, pwede sila mag-create ng sarili nilang account. No? Lalagay lang nila yung email, username, password. Okay, ibig sabihin po nito is meron lang silang account dun sa e-commerce natin, pero hindi po sila member ng WeProvide business. So that's why wala po silang discount na 25% whenever po na mag-purchase sila, no, dito sa e-commerce natin. Meaning yung income po na manggagaling dun sa mga direct po na nag-sign up sa website natin, sa e-commerce website, is mapupunta po sa company. Okay, so kung member ka naman, hindi mo na kailangan mag-sign up. So balik lang tayo dito. Okay, ang kailangan mo lang gawin is magla-login lang po kayo. So, i-click nyo yung login. Okay, pag click nyo po yung login, okay, so ang lalagay mo dito yung username or ID number mo sa WeProvide do sa login dashboard mo, and then yung password mo. So, kung ano po yung username and password nyo, no, dun sa personal online dashboard nyo, yun din po yung gagamitin nyo dito sa e-commerce nyo. So, hindi nyo na kailangan mag-create. So, for example, in this case, mag-login lang po tayo using yung username and password po, no, ng isa sa mga members natin. Okay, so lagay ko lang po dyan, and then yung password lang po. Okay, so then click login. Okay, so paano mo malalaman ngayon, yan, nakalagin ka na, paano mo malalaman na nakalagin na kayo dun sa dashboard mo? So unang-una po, pag hinover nyo yung icon na tao, ayan, may kita na kayong mga dagdag na information, like for example, my purchase, share landing page, tapos yung name ng member, and then of course yung logout. So pag nandito na yung name mo, automatic yan, nakalagin ka na. So ano yung difference kapag nakalagin ka? Unang-una, pag binalikan nyo po yung shop na to, okay, like for example, i-click ko na yung all products, may kita nyo dyan kanina, kung SRP yan kanina, ngayon members price na po yung may kita nyo. Ayan, so yan yung difference niyan. Okay, so ngayon ang unahin natin, kapag first time nyo pong mag-login, no, sa e-commerce website nyo, ang unang yung unahin is i-update nyo po yung personal profile nyo dito sa e-commerce nyo. Okay, so kailangan po yun, importante po yun. So paano mo gagawin yun? Punta ka lang dun sa icon, punta ka dun sa name mo, click mo yung name mo,
And then, ayan, ang gagawin mo lang po dito is pwede mong i-update yung profile mo. So, pwede kang maglagay ng picture, click mo lang yung choose file, and then pili ka lang sa mga picture na gusto mo, no, dito sa cellphone mo, no, kung ano yung picture na gusto mong gamitin. Okay? So, pwede mong gamitin kahit anong picture dyan. Okay? So, for example, ito yung gusto ko ilagay. And then, upload file mo lang yon. Okay? And then, of course, kapag gusto mo nang baguhin yung store mo, kailangan nyo po kasing i-update yung mga personal information mo. So, kailangan mo ilagay yung address mo. Ayan, kailangan mong ilagay yung email address mo. And then, kailangan mo ilagay yung mobile number mo. So, importante po yan para po pag share nyo yung e-commerce website nyo. Okay, nandun po yung information nyo na mai-share nyo po, no, sa mga customers nyo, sa mga clients nyo. So, once na na-update nyo na po yung mga information na yan, ang gagawin nyo naman po is pupunta lang kayo sa My Store. So, ito na yung pinaka-online store link nyo. Okay? So, ayan po yan. So, dito po, ayan, lalagay nyo lang yung mobile number, confirm mo lang yan. Okay? Pwede nyo pong lagyan ng name yung store nyo. So, for example, gusto nyo ilagay, Aling Bebang's Online Store, di ba? So, kung ano yung pangalan nyo, kung ano yung gusto nyo store name, pwede nyo ilagay dyan. Facebook pixel, huwag nyo munang galawin yan. Address, pwede nyo ilagay Marikina because doon nakalagay yung doon yung main office natin. Or pwede nyo ilagay yung personal address nyo rin. Okay, store contact number, which is yung mobile number nyo yan. And then, ito na yung store link nyo. No? So, ang gagawin nyo po, kapag na-update na kasi yung lahat ng profile nyo, okay, may input po yung mga information na yan dun sa online store nyo. So, once na na-update nyo na po yan, okay, naklikan natin halimbawa yung save. Okay, so ang mangyayari po niyan, itong link na to, okay, pwedeng, ang gagawin nyo lang po dyan is kakopyahin nyo lang po siya lahat. So, pag naka-mobile po kayo, pwede nyo lang siyang i-select all para makita nyo po yung, para ma-share nyo yung link ng buong online store nyo. Now, ang tanong dito is, paano ko malalaman na yung store na to is sa akin nakapangalan? Unang-una ho, meron pong unique link yung ating bawat online store ng bawat member. At yung pinaka, kumbaga, yung mark po natin dyan na sa atin yung online store na yun is dun po sa dulo ng link, nakalagay po yung ID number nyo, no, dito sa WeProvide pag member ka. Okay, so automatic po lahat mo nang mag-order under your link, okay, mapupunta po sa inyo yung benta. Kaya hindi po siya mapupunta sa iba. So, for example, in this case, ayan, kopyahin ko siya. So, pag gusto nyo yung makita yung online store nyo, ayan, o kunwari, shinare nyo siya sa mga friends nyo na, ayan, so, i-paste ko siya dito. Pag in-open po nila yan, ganito yung makikita nila. Ayan. So, dito wala pa siya nakalagay kasi hindi natin nilagay yung pangalan ng online store. Pero, pag nilagay nyo yung pangalan ng online store nyo, mapapalitan po ito ng pangalan, store address, and then yung contact number mo. Okay? So, ang good news niyan, kapag po shinare nyo to sa mga kaibigan nyo, so, in this case kasi, dahil naka-login ako, ang makikita nyo po is yung members price. Okay? Pero pag shinare po nyo yan sa mga kaibigan nyo, kakilala nyo, since hindi naman sila nakalagin, ang makikita po nila dyan is customer price for SRP po. Okay? So, kapag nag-add to cart po sila using this link, okay, dahil nandun po yung ID nyo sa taas, automatic po, sa inyo po mabibenta yung, mapupunta yung benta nyo within the store. Okay? Now, ang maganda po niyan, bukod po sa pwede nyo i-share yung buong store natin, pwede nyo rin i-share individually yung online store ay yung mga products natin. Like for example, so close ko lang po to, no? Like for example, okay, punta tayo dun sa, para may i-share mo yung individual na products, ang gagawin nyo po, pupunta lang kayo dun sa icon and then i-click nyo yung share landing page. Ayan. So makikita nyo dito, yung mga products pa rin natin, pero may sarili ng link yung bawat products natin. Kasi for example, ang shinare mo, no, ang minarket nyo po, no, sa mga kaibigan nyo is yung ating essential oils, no. For example lang, so for example, itong essential oils na to, ang inoffer mo, no, sa kaibigan mo. So ang gagawin mo lang, instead of i-share mo yung buong store, dahil baka hindi niya mahanap yung essential oil na yan, dahil medyo madami yan, pwede mong i-share sa kanya yung mismong link lang ng essential oil. So ang gagawin mo lang, pupunta ka lang dun sa share landing page, tas makikita mo to. Tapos kung ano yung oil na gusto mong i-share, for example, itong oil na to, eucalyptus,
i-click mo lang tong copy to clipboard, okay? I-save mo siya sa phone mo, sa notepad mo, bahala ka, para hindi ka na babalik dito, no, sa online store mo. Okay, once na na-copy mo na yan, okay, pag binuksan po yan pag shinare mo yan sa mga kaibigan mo through Messenger, okay, so for example, ito binuksan nila, ito yung makikita nila. Pag shinare mo na yan sa mga kaibigan mo. So, may sarili siyang landing page. Kumbaga, may sarili siyang web page, no? So, itong essential oil na yan. So, meron siyang, isang makikita mo dyan, ito yung product. Okay, may legalities po siya, yung FDA. Okay, halal certified siya. Okay, ano yung mga benefits niya, how to use. Okay, tapos meron po tayong mga video testimonials na ilalagay po, no, dito sa ating product, no, para po mas makatulong, no, na makaengganyo sa mga customers po natin. And then meron po tayong customer review, no, so ilalagay po rin natin yan in the near future, yung mga customer review po natin. So pag nagustuhan niya na tong product na to, okay, ang gagawin lang nila ho, no, gagawin lang nila, ito mismo dito sa unahan, meron nakalagay agad na buy now button. So gagawin lang nila is i-click lang nila yung buy now. Okay, tapos dito mag-fill up lang sila ng information. So syempre kailangan ng information ng office para po malaman ng office kung kanino at saan po ipapadala, no, yung mga products na umu-order sa atin online. So first name, surname, basta kumpletuhin lang po nila yan. Tapos select country, Philippines. Okay, so basta pag nakumpleto po nila yan, okay, lagay na lang dito ilan yung kailangan nilang order. Okay, so yan po yan. And then pick up delivery, okay, delivery or pick up to branch, pero normally delivery yan. So pag delivery naman, okay, ilalagay mo lang dyan yung address mo. So since may address ka na dito, ilalagay lang dyan, no, delivery, wala nang select branch kasi nga i-deliver po yan nung courier partner po natin. And then yung payment method po is normally po cash on delivery lang tayo. Okay, that's why once na ito po na-detect po ng system, no, ng company natin, ang gagawin po ng office natin is i-confirm po yung order yung customer natin since meron siyang contact number para po maiwasan yung mga bogus buyers kung tawagin natin. And nakalagay po dito, no shipping fee, shipping fee is not included. So kumbaga yung shipping fee po will vary or magkakaiba po siya, depende po kung saan po, no, located yung pagdi-deliver ng products po natin. Okay, and then kapag nakompleto na po yan, that's it, no, so i-click lang nila yung place order and then tapos na, no, so ikaw naman ang gagawin mo, wala lang, mag-hintay ka lang talaga. Okay, and ang maganda po niyan, like for example, ikaw naman member ka ng We Provide, so actually pwede ka ring bumili ng sarili mong online store, pero syempre pag binili mo na yan, discounted ka na, like katulad nito, discounted price na po yung nakalagay dito sa online store. Okay, so kunwari gusto mong mag-deliver sa sarili mo, diba, ayaw mo pumunta ng office, so order ka lang dito. Okay, o order ka sarili mo, tapos i-deliver sa iyo ng company. So ganun na po kaganda yung ating e-commerce business and yung dropshipping business. Okay, so I hope na natutunan niyo na po kung paano gamitin, no, yung ating online store, kung paano siya i-share, no, sa mga friends nyo using your link, no. So yun, thank you so much and have a great day everyone.